Ang ating mga mata na madalas tinatawag na mga bintana sa ating kaluluwa ay higit pa sa mga kasangkapan para makakita. May mga kwento, mga misteryo na maaring malutas at minsan pa nga ay maaring maging paksa ng kagilagilalas na mga alamat. Samahan mo ko habang tinatalakay natin ang kahangahangang konsepto ng Sanpaku Eyes. Isang natatangi at nakakaaliw na pananaw mula sa bansang tinatawag nating Land of the Rising Sun, ang Japan. Pero bago pa natin ituloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo ang like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong yan sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Nagtry ka na bang makipag-staring contest sa isang pusa? Spoiler alert, hindi mo ito kakayanin. May espesyal na paraan ng mga pusa sa pagtitig. Intense ito at minsan ay nagbibigay ng pakiramdam na parang hindi sila impress sa'yo o bored lang talaga. Pero mahigit pa sa kanilang mga mata kesa sa nakikita ng, ang ating mga mata. Tignan mo nang malapitan ang mata ng isang pusa. Mapapansin mo ang mahaba at manipis na pupil na napapalibutan ng kulay. Yan ang iris. Nakikita mo ba kung papaano nahati ang iris sa paligid ng pupil? May 3 section ito, ang kanan, kaliwa at ang ilalim. Sa Hapon, ang number 3 ay tinatawag na sana. Bakit ko nga ba ito sinasabi? Dahil sa Japan may natatanging salita para sa mga mata na nagpapakita ng 3 seksyon ng iris sa paligid ng pupil. Tinatawag nila itong Sanpaku Gan o mas kilala bilang Sanpaku Eyes. Ngayon, huwag mong isipin na ang mga tao sa Tokyo ay naglalakad-lakad, sinisiyasat ang mga mata ng bawat isa para sa katangiang ito. Hindi ganon. Sa halip, ang pagkakaroon ng Sanpaku Eyes ay higit na isang bagay na may kinalaman sa alamat na nagpapahiwatig sa karakter ng isang tao. Pero wait lang hindi lang ito tungkol sa mga pusa. Ang mga tao ay maaaring magkaroon din ng Sanpaku Eyes. Isipin mong sikat na mga awit. Halimbawa, si Billie Eilish. Ang kanyang mga mata ay minsan nagbibigay ng vibe na kaakit-akit o hindi naman kaya sa iba ay medyo nakakatakot. Yan ang epekto ng Sanpaku para sa iyo. Sa mundo ng mga tao, ang Sanpaku Eyes ay may iba't ibang uri. Maaring gawin ng mga ito na ang isang tao ay tila malayo, kaakit-akit o medyo nakakatakot. And guess what? May iba't ibang uri ng Sanpaku Eyes na nagpapakita naman ng iba't ibang mga personalidad. Ang cool, di ba? Pero bago tayo magpatuloy, warning lang huwag mong seryosohin ang video na ito o ang Sanpaku. Masaya ito parang pagbabasa ng iyong horoscope. Pero hindi ito science. Ito ay bahagi ng alamat ng Japan at hindi ito isang foolproof na paraan para malaman ang personalidad ng isang tao. Pero interesting to, di ba? Ngayon, sa susunod na pagkakataon na ikaw ay makakita ng isang pusa o marahil ay magmasid sa nakakapukaw na titig ng isang tao, alalahanin mo ang ating mumunting usapan tungkol sa misteryo ng Sanpaku Eyes. At kahit gaano ka kagaling sa pag-interpret ng mga titig, may payo ako sa iyo. Huwag ka makikipag-staring contest sa isang pusa. Hindi ka mananalo. Alright, let's dive a bit deeper sa mundo ng Sanpaku Eyes. Una sa lahat, mahalagang malaman na ang buong bagay tungkol sa Sanpaku Eyes ay hindi lang sinauna at malalim na paniniwala ng mga Hapon. Isipin mo ito na parang isang fun fact o trivia tidbit. Ang termino ay nakilala sa labas ng Japan dahil kay George Osawa, isang dietitian. Noong 1963, sumulat siya ng isang libro na pinamagatang You Are All Sanpaku. Naniniwala itong si Osawa na ang mga taong may Sanpaku na mga mata ay may buhay na hindi balanse sa pisikal at espiritual na aspeto. Ayon sa kanya, ang mga taong ganito ay maaaring makaharap ng mga problema o hamon ng mas maaga kaysa sa iba. Hinati niya ang Sanpaku Eyes sa 2 pangunahing kategorya. Ang unang uri ay tinawag niyang yin. Ito ay kapag nakikita mong puti sa ibaba ng mga mata. Ang pangalawa ay obviously ang yang. Ito ay kapag ang puti ay nagpapakita sa itaas ng mga mata. At itong fun fact, ang bawat uri ay nagpapahiwatig ng impormasyon tungkol sa iyong personality. Ang yin ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay maaaring may problema tulad ng paggawa ng mga bagay ng sobra o marahil ay hindi nag-aalaga ng mabuti sa kanilang sarili. Ang yang, ito ay nagpapahiwatig ng malalakas na emosyon, minsan pa nga ay galit. Gusto mo ng halimbawa ng sikat na mga tao? Sinabi ni Osawa na ang mga taong tulad ni Princess Diana, JFK at Elvis ay may yin Sanpaku Eyes. Sa kabilang banda, si Charles Manson ay may yang Sanpaku Eyes. Medyo laki ng contrast, di ba? Ngayon, tandaan na ang mga ito ay obserbasyon lamang and take it with a grain of salt.
Tulad ng hindi lahat ng ipinanganak sa July ay kumikilos tulad ng isang typical na Cancer zodiac sign. Hindi lahat ng may Sanpaku Eyes ay magkakasya sa deskripsyong ito. Maaring ito ay isang marka ng mga nakaraang karanasan o kung papaano ka nararamdaman sa isang partikular na araw. Pero laging tandaan, ang Sanpaku thing na ito ay isang piraso lamang ng alamat. Mayroong tonelada ng mga dahilan kung bakit ang ating mga mata ay mukhang ganito, mula sa simpleng genetics hanggang sa mga kondisyon sa kalusugan. Kaya sa susunod na tumingin ka sa salamin o nakipag-usap sa isang kaibigan, tignan mo kung makikita mo ang Sanpaku. At kung makikita mo man ito o hindi, alalahanin mo ang kwentong ito. Ito ay bahagi ng kahangahangang misteryo na nagpapakita ng kakaiba sa bawat isa sa atin. Tuklasin pa natin ang kahangahangang mundo ng Sanpaku Eyes. Ang Tofogo, isang popular na platform, ay nag-aalok ng mga drawing ng Sanpaku Eyes na kumakatawan sa iba't iba mga disposisyon. Ayon sa kanila, kung makikita mo ang mas maraming puti sa ibaba ng mga mata, maari nagpapahiwatig ito na ang tao ay nararamdaman na parang nilalabanan sila ng mundo. Sa kabilang banda naman, ang puti na nakikita sa itaas ay maaring nangangahulugan na ang tao ay nakakaramdam ng ilang inner problems. Ang Hook, isa pang resource tungkol dito, ay nagbigay ng mas malalim na paliwanag. Nakilala nilang iba't ibang mga antas ng Sanpaku. Halimbawa, kung ang mga pilikmata ng isang tao ay hindi malamlam, maaring sila ay mas madaling maaksidente. Gayunpaman, ang isang tao na may mabibigat na mga bag sa ilalim ng kanilang mga mata at isang malinaw na kilay ay maaring nasa ilalim ng maraming stress o nagtatago ng isang bagay. Gayunpaman, mahalaga na hindi magmadali sa mga konklusyon. Madali na makita ang isang tao na may certain facial features at isipin na, alam ko kung anong ibig sabihin yan. Pero tayong mga tao ay komplikadong mga nilalang. Ang ating mga facial expressions at mga features ay resulta ng walang bilang na mga kadahilanan, mula sa ating genetics hanggang sa mga landas na ating nilalakaran sa buhay. Mayroong iba't ibang mga dahilan kung bakit ang isang tao ay maaring magkaroon ng mga mata na nagpapakita ng mas maraming sklera. Yan nga yung puting bahagi. Maaring ito ay isang katangian ng pamilya o marahil ay dahil sa edad, dahil ang ating balat ay nagiging mas maluwag sa paglipas ng panahon. Alam mo ba na ang hugis ng iyong cheekbone ay maaring makaapekto sa kung papaano lumalabas ang iyong mga mata? O na ang mataas na presyon ng dugo ay maaring magkaroon din ng epekto? Ang ilang mga tao ay maaring magkaroon ng isang kondisyon na tinatawag na ectropion, kung saan ang pilikmata ay pumapalabas na nagpapakita naman ng mas maraming puti ng mata. At huwag nating kalimutan ang mga external influence. Ang mga aksidente kasama ng cosmetic surgery ay maaring baguhin kung gaano karami ang sklera na makikita mo. Kaya bago tukuyin ng isang tao base sa Sanpaku Eyes, tandaan na ang kwento ng buhay ay iba-iba. At the end of the day, kung ang ating mga mata ay kabilang o hindi sa kategoryang ito ng Sanpaku, one thing is certain. Kapag sinubukan mo makipagtitigan sa pusa, well, talagang matatalo ka. At itong video natin for today, isang malalim na paglalakbay sa mundo ng Sanpaku Eyes. Mula sa mga pusa hanggang sa mga tao, mula sa alamat hanggang sa katotohanan. Ang ating mga mata ay nagtataglay ng kahanga-hangang mga kwento. Tandaan, habang ang mga alamat at mga kwento tulad nito ay nagdaragdag ng isang layer ng kasiyahan at misteryo sa ating pangunawa, ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa ating mga individual na kwento at karanasan. Kaya sa susunod na makaharap mo ang isang titig ng isang tao, isipin mong mayamang tapestry ng buhay sa likod ng mga mata na yun. Kung gusto mo yung ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.